Meron kasi akong i-open sa'yo, kuya, na isang hindi ko makakalimutan experience eh. Ayun na naman, oh. Oh, malaki sana. Kaya pala nung kinakapa ko siya, sabi ko, bakit wala yung yung ulo, puro katawan. Tapos, ayun, na-find out ko, nung sinubo ko, nakita ko siya na Sigurado may kikwento na naman si ma'am. Half ba o full? Intercom connected. Ganito lang. Yun, oh. marami nagme-message eh. Sabi niya, ma'am, wala na bang part 4? Parang bitin daw sila. Wala na eh. May jowa ka na kasi kaya ano eh. Hindi. Wala naman talaga, sir. Wala naman kami noon. Ano ibig sabihin, ma'am? Walang kami. Sabi mo noon sa last vlog natin, part 3, kayo na. Akala ko kami na, pero nag-assume lang pala kami parehas. Ngayon, Napagtanto namin, ayaw pala namin sa isa't isa. ibig sabihin, single ka na ulit. Wala ka ng boyfriend. Oo, wala. Actually, marami talaga dapat akong kwento. Kaso, sobrang busy ka, busy din ako. Pero yung meron kasi akong i-open sa'yo, kuya, na isang hindi ko makakalimutan experience eh. Yun na naman, oh. Oh, hindi, actually marami sila. Maraming na-experience ko. Pero dun sa mga na-experience ko, merong kakaiba. Ay, yung ano na yon, yung isang buwan na yon, ang dami na. Hindi naman totally madami, siguro 4. Seriously, what the fuck are you doing? Nakaapat ka sa isang buwan. Yes po. Ayun, oh. Actually, nung 'di ba, sabi namin kasi mag-official na kami. Actually, nag-ano nga kami, nag-in a relationship sa Facebook. Kinukuha niya kasi yung Facebook account ko. Sabi ko, privacy ko to, hindi pwede. Ayoko na lang, maghiwalay na lang tayo. Sabi niya, sige, sige. Actually, matagal na yung kuya, siguro February 21, wala na kami. Di ba sinusundo ka niya? Oo, dati. Kala ko hindi ka na mai-vlog eh, kasi may nagsusundo na sa'yo eh. Masarap kasi talaga yung buhay single, kuya, di ba? Mas maganda na yung one night stand lang. Yun. Di ba? What the fuck are you doing? Kung gusto niya ng ganito, gusto ko din. Wala namang problema, di ba? Sa bagay, walang sakit ng ulo, Oo. walang pag-aaway. Yes. Makarami ka. Oo. Collect and select. Ayun. Kaya nung nag-break kami, kuya, ayan, inumpisahan ko na naman ulit. Yung mga nag-message sa akin ng mga naitabi ko. Ayun, nireplyan ko ulit, ganun, kumusta, ganun. Di ba nga sabi ko sa'yo, naka-4 ako. Sa isang buwan na hindi tayo nag-contact. Naka-4 ako noon, halos every week. Ang pinaka-worst talaga na experience ko, kuya, first time in history talaga. Yun nangyari kasi naligo kami sa Zambales. Sumama ako sa kanila, sa tropa niya, kasi in-invite niya ako, pinakilala niya ako sa tropa niya, sabi niya, okay, sama ka dun sa swimming, sa tropa namin. Last week lang yun, kuya. So, sumama naman ako. Tapos, syempre, sariling ganun, gastos, ganun. So, sabi ko, sige, provide ko na lang sa sarili ko din. So, gwapo kasi siya, kuya, bata pa. Kaya, syempre, ako, gwapong-gwapo ako sa kanya. So, ayun na nga, di sumama ako. Taga lang sila, taga Makati. Tapos may family sila, yung parang relatives dun sa Zambales. So sinama ako. So ako naman si Valente, sumama. So ayun nga. Yung nangyari, 'di ba? Nag-inuman na kami nung gabi. Tapos may tent kasi sila nadala. Tapos sabi niya, doon na lang tayo sa tent matulog, sabi niya ganon. Tapos sabi ko, di ba may nirent naman na parang cottage? Ito na lang tayo kasi sabi ko, yung tent, mainit kasi yung buhangin. So parang mainit dun sa loob. Tapos sabi niya, hindi mo sa okay dun kasi may privacy. Sabi niya, pag sa cottage kasi, kita daw pag nakahiga, nakatulog, ganun, maraming makakakita. So parang pumayag na ako dun. Sige, sabi ko, papayag na ako sa cottage. Nalasing na kasi ako ng kuya, kaya
nagpaalam na ako. Siguro mga 2:30 ng madaling araw, yung nagpaalam na ako sa kanya. Sabi ko, matutulog na ako. Eh, siya, hindi pa naman siya lasing. Tapos, sabi niya, sige, matutulog na din ako. Nagpaalam na siya sa mga tropa niya. So ayun na nga. Siyempre, alam mo na yung part yung clap-clap. Alam mo na yung part na ganon. Nag-kiss-kiss muna kami. Tapos yung na kuya, yung inuhubaran niya na ako. Siyempre, dilaan ko din yung dede niya para maano. Tapos ako din, inaano niya din yung dede ko. Alam mo kuya, yung part na hinubaran ko na siya. Pero Kasi- nakainom kayo nun? Oo, ako lasing talaga. Siya, alam ko hindi pa siya masyadong lasing kasi yung lalaki malalakas yung sa alcohol level yan, di ba? Ako talaga lasing na kasi nakailang 3 ata. Talagang bangengin na ako noon. Tapos siya, alam ko hindi pa kasi nagawa niya pa ngang maglatag-latag doon ng towel sa tent namin kasi nga mainit nga yung buhangin. So, ayun na. Yung sa part na inuhubaran ko na siya. Tapos, di ba, yung binaba ko na yung boxer niya. Although malaki siya kuya kasi syempre may lahi yun, Iranian yun eh. Tapos nung hinawakan ko, tapos sabi ko, hala bakit yung hindi ko mahawakan yung ulo niya. Parang lahat katawan, sabi kong ganun. Kasi talagang hinahanap ko talaga yung ulo niya. Ayaw ko kasi magtanong sa kanya kung nasaan yung ulo niya kasi baka ma-offend siya. Oo. Tapos inulit ko po ng kapa. Hindi ko wala talaga ako makapang ulo. Tapos yung, ayaw ko kasing ma-offend talaga siya. So parang sabi ko, i-blow ko na ha. Sabi ko, i-blow ko na. So, isusubo ko na siya. Sinubo ko siya, kuya. Nalaman ko, hindi pala siya tuli. Supot pala siya. Oo. Sabi ko, sayang. Kasi gwapo pa naman. Tapos, ano ba yan? Sabi ko, bakit naman siya supot? Sabi ko, ganon. Isayang. Tapos sabi ko sa kanya, di ba pag supot ko natatakpan yung ulo? What the fuck are you doing? So, ang ginawa ko dun sa ulo niya, minasage ko muna, pinalabas ko. tapos sabi ko, tinanong ko na siya, sabi ko, bawal ba ako magbanggit ng pangalan? Hindi ako magbabanggit kasi alam niya yan. Kasi yung followers mo siya, manunood siya neto eh. Tapos, nung minasage ko yung ulo kuya, di ba ganun, di lumabas na siya. Tapos tinanong ko siya, ko bakit ganito? Bakit hindi ka yung tulinga? Tapos, hindi daw kasi, before daw, parang, nung elementary pa lang siya, before talaga dapat magpapaturi siya dito sa Pilipinas. Eh, umuwi sila ng Iran, yung family niya. Oo, so, hindi siya natuli nung elementary. So, doon siya nag-high school. Tapos, nung umuwi sila na nag-college na dito. Tapos, ayun na, hindi pa rin siya nakapagpatuli. Nahiya na daw siya magpatuli na ganung edad. So, ayun na. Supot siya. Tapos, di ba pag supot may amoy talaga yung niya. Buti na lang naligo siya sa dagat, walang amoy, wala akong naamoy nun. So, sinubo na lang siya kahit ganun siya. Supot talaga. Oo, supot, malaki sana. Kaya pala nung kinakapa ko siya, sabi ko, bakit wala yung ulo, puro katawan. Tapos, ayun, na-find out ko, nang sinubo ko, nakita ko siya, na supot pala siya. Tapos, sabi niya, alam ko, nag-advance na siya sabi niya, baka ikwento ko daw siya sa'yo kasi yung mga experience ko nga daw, kinikwento ko sa'yo. Sabi ko, hindi naman ako ganun. Sabi ko, tsaka, hindi na nagme-message sa akin yung sister, baka busy na din siya, tsaka busy na din ako. Sabi ko nga ganun. So, kaya nahihiya ako, baka sabihin niya, chinismis mo siya. Pero kasi lagi naman talaga ako nag-o-open ng experience sa'yo, kuya, di ba? Sinasabi ko lahat. So, ayun yung experience ko sa kanya. Sana kung nanonood ka man, pasensya na ha, kasi, at sinabi ko, gwapo talaga siya, kuya, tas matangkad. Tapos, ayun nga. Kaya lang support. What the fuck are you doing? Oo talaga, promise. Hindi na pala kailangan mag-condom kapag ka magpapasaka sa kanya.
Kasi parang may ano na eh, meron ng, ano ang tawag dun kuya? Meron ng protection dun sa ano niya. Hindi siya nabuksan. Oo, hindi pa nabubuksan. So, hindi rin siya mapupunit para safe ako. Safe din siya. O, di ba? Skin yun eh. Di ba? O kaya, ano, advantage din sa akin na may ganun siya para hindi na kami gagamit ng condom, di ba? Nakapaglaro kayo or hindi? Talaga? Oo, nilaro ko siya kahit ganun siya. Ah, may nangyari pa rin. Oo, tinuloy ko yun. Kahit supot siya. Oo. Nagpapak pa nga ako sa kanya, di ba? Tapos, sabi niya, gagamit tayo ng condom for safety daw. Ah. Sabi ko, wag na. May protection naman eh. so anong nangyari na lang? Gagi talaga ito si mama. Sa tawa talaga ako rito eh. Oo. Tapos eto pa kuya, matatawa ka, di ba? Pinak niya na ako. Tapos after nun, di ba may pagtapos na, nakarelease na siya, ganun. Tapos di ba, lumabas na. Tapos, ang ginawa niya parang hinila niya pababa yung parang skin. So nakita ko yung mga ano-ano niya. Sabi ko na sa'yo, safe yan eh, kasi nasa loob pa rin yung ano mo. Gagi talaga ito si mama eh. Dami mo talaga na experience, wala nang nakapagkilala tayo ah. Oo, basta yung last na naman na yan kuya eh, hindi na ako magkikwento. Last part na din to ng ano, yung part 4 natin, last na to. Paano kung ano, may kakaiba na naman? Baka sakali mga, ewan ko, parang gusto ko na nga rin tumigil kasi sabi ko, kaka-collect and select ko kung ano-ano na yung nakukuha ko. Di ba nakita mo naman kuya, gwapo, may lahi, tapos mayaman, yung pala supot. Parang ayoko na sanang ituloy kasi di ba kuya, pag supot ang pangit. Ikaw ma'am, kung ano ba sa palagay mo, pangit ba? Hindi, masarap naman. Walang sima. Oo, kaso parang puro katawan naman yung pumasok kaya hindi ko ramdam na may ulo. Tsaka di ba tinanggal niya na after na nung pa kasi sabi niya nakarelease na ako tapos na ako ganun. Tapos ginanyan niya yung parang skin doon sa ulo. Oh. Tapos nandoon pa sa loob yung yung mga ano niya. Hindi nakalabas. Oo, sabi ko sa kanya, di ba safe nasa loob pa rin? Sabi ko sa kanya. O di ba? Kaya may advantage din ang pagiging support at saka disadvantage. Advantage, meron ng protection. Ang disadvantage, puro katawan lang yung mararamdaman mo, walang ulo. Pagkatapos nyo, kinaumagahan, nung nawala na yung alak, Nakita ko hinuhugasan niya yung dun sa dagat. Tapos sabi ko, hugasan mo sa gripo kasi pag dagat, maalat. Tapos nagyayaya ulit sa kuya. ay, Tapos ang gusto niyang itry, magpa kami dun sa dagat. Siyempre mahapdi dun, di ba? ibig sabihin, nagustuhan niya ma'am? Oo, gusto niya. Akala ko parang siya, Na-offend. na-offend siya nung Hindi siya na-offend. natapos Kasi kayo, nung nung nawala yung alak. nagkwento naman siya, kaya naintindihan ko naman yung reason niya kung bakit hindi siya natuli. Meron siyang karug. Alam mo yung karug, kuya? Ano yun? Karo? Yung karugtong ng buhok papunta dun sa pusod, meron siya. Dyan pa naman ako na to turn on sa lalaki pag may ganun. Nag-round 2 kayo? Round 2? Sabi ko, balik kami dun sa tent, dun kami mag-round 2. Ayaw niya, gusto niya sa dagat. So, ayaw ko din. Exciting sana yun. Ayaw ko mahapdi yung kuya. Na-try yun na siguro ni ma'am. Oo, Bakit na-try niya ko alam? na yan dati. Seriously. Pero nakaapat ako kuya sa isang buwan. Nakaapat talaga. Oo. Meron pa pala akong isang concern kuya. Ano yun ma'am? Kasi nagkaroon na ako ng poster, saka dami. Wow. Oo, ang totoo talagang Kay Capricho is nasa 7,400 followers. Yung isang gumagaya sa akin, 83 friends lang. Mga ganin kuya, mga nang-i-scam yan eh. As in, gayang-gaya talaga sir kasi
nakita ko yung profile niya, tapos yung profile ko parehas, tapos yung cover photos ko at saka cover photos niya parehas. Parang may naamoy ako dyan, ma'am. Parang gusto niyang makihati sa mga boy mo, Siguro Tama ba? Tama yung iniisip Oo. ko? Pahinga ka na. Ha? Okay.